Good afternoon to those of you who are tuning to us online. If you are looking for the English service, you can just scroll to the left so that you will hear the speaker, our senior pastor, Pastor Peter, preach it in English. But right now, ubos ng English ko, so welcome po sa inyong lahat. Kamusta po kayo mga kapatid na nandito ngayon? Pwede ba tayong kumaway sa camera? Pakita lang natin, namimiss natin kayong mga wala dito. Yan. Welcome po to CCF. And if you're here for the first time, we welcome you. Meron kaming welcome center po dito sa labas ng second floor. And we are actually going through the series, Loving God, A Life of Worship. Ang tanong po, is your life a life of worship? Ang buhay po ba natin ay buhay ng pagsamba sa Panginoon? Do you worship God? Okay, how many of you worships God? Taas kamay. Ang dami naman. Okay, ang susunod kong tanong, how many of you worship God with all your heart? Ayan, kumonti na. Narito na kayo. Ano kayang ibig sabihin ng with all your heart? Kasi madali mag-worship eh. Tayong mga tao, we find it easy to worship. Naging fan na ba kayo ng artista? O, sino mga fan? Mga Bilman yan. Ayan. Sharon yan. Ano bang tawag sa Diamond Star? Si Maricel, di ba? O mga fan ni Maricel. Naging fan na ba kayo ng K-pop? Di ba? Ano ang inyong bias? Kayo ba ay Jungkook? Kayo ba ay RM? Hindi ko pa alam kung yung iba. Baka mamali ako ng sinabi. Blackpink, yung mga ganyan. Naging fan ba kayo nitong mga to? Pag fan kayo ng isang bagay, di ba talagang nandun yung talagang binubuhos mo lahat? Pag napanood mo siya sa TV, papakinggan mo, papanoorin mo, minsan ire-record mo pa. Nung unang panahon, nung panahon namin, kapag nakita namin yung music video sa TV at gusto namin yung kanta, tatahimik sa bahay. Teka lang, ire-record ko yung kanta. Tapos ire-record mo, pipindutin mo yung record para ma-record sa cassette tape. Kasi wala kang pambili ng nung totoong album nila. So, ire-record mo lang gamit yung MTV. Yung sa TV, mga pinapalabas nila doon, nire-record mo yung kanta nila. Ganun kagrabe pag gusto mong mag-worship ng isang bagay. Pero iba ang kwento kapag si Lord ang pinag-usapan. Pag wini-worship po natin si God, our proper response to who God is. Ano po ang kanyang ginawa, what He has done? Ano po ang kanyang ginagawa, what He continues to do, and what He will do in the future? Ano pa yung mga pwedeng gawin ng Panginoon? Sa buhay natin, sa paligid natin, lahat ito ay response natin sa kung sino siya. Kaya po tayo kapag nagwo-worship kay Lord, binibigay natin yung lahat-lahat sa atin. Kasi kung gusto mong mahalin ka, yung sino po dito may mga mahal na sa buhay? May jowa o may asawa? Ayan, madami naman pala kayo. Kayo ba gusto nyo nakatodo ang pagmamahal sa inyo ng partner ninyo? Or okay lang kayo mga 20% lang, gano'n? Siyempre gusto mo nakatodo, dapat ikaw lang, di ba? So parang gano'n din dito sa Panginoon. Kung ang Panginoon ay worthy of our praise, we must have a high view of who He is. Mataas dapat ang tingin natin sa Kanya. At pag wino-worship natin siya, katulad ng araw na to, araw ng linggo, lumalapit tayo sa Kanya to worship Him, dapat nakaprime yung ating utak, nakapwesto yung ating mindset, na tayo ay magwo-worship sa Panginoon. Hindi tayo manonood ng TV dito. Hindi tayo matutulog sa... Pakitapik po yung katabi niya, tulog na. Hindi tayo matutulog dito. Makikinig tayo ng salita ni Lord. Tama ba? Excited ba kayo maministeran kayo ng Panginoon ngayong hapong ito? Ganyan dapat ang attitude natin. Ibang-iba po yan sa attitude ng ating mga bida para sa hapon na ito. Ang bida po sa ating kwento ay mga Israelita. At alam po ninyo, you know what they have done in history. Sila po ay pinili ng Diyos na maging kanyang special nation. They were given the special attention, the special blessing. They were being given this wonderful land in the midst of the deserts of the Middle East. Binibigay sa kanila yung pinakamagandang lupa. But what happened? Sila po ay nabihag sa Egypt
At paglabas nila, because God did many things, miracles, to take them out of Egypt, paglabas ho nila ng Ehipto, anong ginawa nila? Nag-worship ho sila ng golden calf. Naalala niyo ba yung kwento? Nakalabas sila, ngayon pumunta sila ng wilderness, sabi ni Moses, mag-uusap muna kami ni God, umakyat si Moses sa Sinai. Anong ginawa ng mga tao? Nawala si Moses. Wala na rin si Lord. Gumawa lang tayo ng bagong Lord. Ganyan sila. Kaya ang dami na parusahan sa kanila at nagtagal sila sa wilderness. Pagdating mo sa wilderness, reklamo naman ng reklamo. Ibalik mo na kami sa Egypt. Gutom na kami. Kahit sila po ay may quail at mana, grabe, mas masarap ang buhay sa Egypt. Nagre-reklamo sila kay Moses. Mas masarap ang buhay doon. Ano ba buhay nila sa Egypt, mga kapatid? Alipin po sila doon, slaves po sila doon. Hindi masarap ang buhay nila, pero feeling nila, dahil mahirap yung pinagdadaanan, ibalik mo na lang kami doon. Nalilimutan nila yung goodness ni God sa kanila. Matapos yan, nakapasok sila ng promised land, ganun din sa Book of Judges. Pag binasa ninyong Book of Judges, makikita nyo sila, nagwo-worship sila ng Diyos ng mga ibang tao. Hanggang sa magkaroon sila ng mga hari. Si Saul, si David, si Solomon na maraming asawa. Hindi ko alam kung mayroon sa inyo, idol nyo si Solomon. Hanggang isa lang ang asawa, okay? Hindi ko alam. So, etong mga kings na to, nagkandaloko-loko lahat. Bakit? They started worshiping other gods. Ano ang kamalian ng mga Israelita? Hindi nila ino-honor si God. Alam niyo po yung salitang honor? Dapat may paggalang. Dapat meron pong respeto. Dapat meron pong pagtitingala. Pag sinabi mong you want to honor God because He is deserving of your worship, He is deserving of you giving your best to Him, dapat walang pipitsuging, alam mo yung parte ng buhay mo nang ibibigay mo sa Kanya. Lord, magwo-worship ako ngayon, puyat na puyat ako eh. Amen, amen. Pero tulog ka na. Hindi mo na-honor si God. Hindi lang sa pagtulog dito, pero sa lahat ng bagay. Kung ang buhay po natin is a worship to God, dapat lahat ng ginagawa natin, clearly, it speaks of God's goodness sa iyo. At dapat nakikita ng ibang tao yon sa atin. Ngayon po, ang mga Israelita ay binigyan po ng law. Law. Okay? Law. Ito yung susundin nila. Salita ng Diyos ang susundin nila. Ang Book of Malachi po, saan nakikita ang Book of Malachi? Sa Old Testament. Ito po yung huling-huling book na makikita nyo sa Old Testament. Meaning, si Malachi po, yung Book of Malachi is one of the post-exilic books. Meaning, sila po ay sinakop ang Israel sinakop ng Assyria, ang Judah sinakop ng Babylon. At yung pagsakop sa kanila, hindi lang sila kinonquer, tinanggal sila dun sa lupain nila. Dinala sila sa ibang bansa. Ang lungkot po nila. Hindi ko alam kung tayo mga Pilipino, ganun din eh. Baka pag may nag-conquer sa atin, tapos dinala tayo sa ibang bansa, baka pumapalakpak pa tayo. Yes! Dalin mo kami dun sa malamig. Hindi ko alam kung ganun ang wish nyo. Pero sila ho, natanggal sila dun sa promised land. Nanirahan sila sa bansa ng ibang tao. Diba? And then, pagbalik po nila, ito na yung post-exile, ibinalik sila ng Panginoon, pinahintulutan silang bumalik sa Israel. Ang problema, hindi ngayon nila kilala kung sinong Diyos nila. At hindi nila alam kung paano i-worship ang Panginoon ng tama. Titignan po natin kung anong naging problema nila. Tingnan ho ninyo mga tanong na pinag-usapan sa Book of Malachi. Sinabi ng Panginoon sa kanila, I have loved you. Ang sabi nila, minahal mo ba ako talaga? Paano mo ako minahal? Diba? How have we despised your name? Sinabihan sila ni Lord, sinisira niyo ang pangalan ko. Ha? Paano namin sinisira ang pangalan mo? You are presenting defiled food. Ha? Paano nangyari yun? Parang gano'n. Nai-imagine niyo yung mga Israelite, nagmamaang-maangan. Ginawa ba namin yan? Nanggaganon sila eh. Tingnan mo, you have wearied the Lord with your word. Ginawa ba namin yan? How have we wearied Him? Sabi ni Lord sa kanila, return to me. Return to me, bumalik kayo sa akin, babalik ako sa inyo. Ang tanong nila, paano kami babalik?
Hindi pwedeng bumalik kayo sa, paano kami babalik? Parang ganun ang tanong, di ba? Your words have been arrogant against me. Bakit? Anong masamang sinabi namin tungkol sa'yo? Naintindihan nyo? Talagang hindi nila alam kung ano yung nagagawa nilang mali. Hanggang dulo, will a man rob God? Ninanakawan nyo ko. Ang tanong nila, paano kami nagnanakaw sa'yo? Wala silang kamalay-malay that what they are doing is wrong. Para huyang Church of Laodicea. Alam niyo Church of Laodicea sa Revelation? Ito po yun, no? Ang sabi sa kanila ni Jesus Christ, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish that you were cold or hot. Para kung mainit, gusto ko ng malamig, sige, malamig. Kung malamig, gusto ko ng mainit, sige, mainit. Pero yung hindi ka malamig, hindi ka mainit, because you are lukewarm, isusuka kita. I will spit you out of my mouth. Bakit? Ano pong problema sa ganong tao? Ang problema po sa ganong tao, hindi mo alam kung totoo yung kanyang pagsasamba. Hindi po pwede kung on the ganyan lang tayo. Yung pag nag-worship kay God, konti-konti lang. Hindi po kayo pwedeng mag-worship kay God ng, I praise you, God. Siyempre kung praise mo si God, itataas mo talaga yung kamay mo. Di ba? O parang ayaw nyo na mag-worship. Tingnan ninyo ha. Sabi dito, anong problema nila? I am rich, have become wealthy, and have need of nothing. Wala na akong kailangan. At yan ang problema nating mga tao. Kapag masarap ang buhay natin, anong ginagawa natin? Nakakalimot tayo kay Lord. Di ba? Kaya dapat minsan binibigyan tayo ng pagsubok para hindi tayo nakakalimot. Tandaan po ninyo, a life of worship is defined by this. You honor God. Pwede nyo hubang sabihin sa katabi nyo, sabihin nyo, honor God. Honor God. O, yung iba ayaw na kausap yung katabi. Paano natin i-honor ang Panginoon? Isa-isahin po natin. Ang unang punto natin, believe God loves you. Kayo ba ay naniniwalang mahal kayo ni Lord? Kayo ba ay mga imperpektong tao? Mahal ba kayo ni Lord? Yan. Ganyan dapat ang conviction. Grabe yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Tingnan po ninyo kung paano nagsimula ang Malakay. Sabi po dito, the oracle, ang Hebrew word po dyan ay masa. Ang ibig sabihin, dito po natin nakukuha yung salitang mass or misa. Diba, dun sa previous nyong religion, nag-attend kayo dito ngayon, pag nagsisimba kayo, ang tawag nyo ay misa, mass. Ibig sabihin, may mensaheng ibibigay sa inyo. Okay? Pero ito pong salitang to ay mabigat din. Meron siyang konting kirot, meron siyang konting push, meron siyang konting suntok sa puso. Ibig sabihin, mahalaga yung mensahe at ginigising ng Panginoon yung kanyang mga tao. Okay? Ito po ay word of the Lord to Israel through Malakay. Malakay ang ibig sabihin, messenger of God. Ano po ang mensahe? Ang unang mensaheng binanggit ng Panginoon sa kanila, I have loved you. Nasabihan na po ba kayo nun? Minahal kita. Parang di kayo masaya. I have loved you. Sa palagay niyo po, masarap sa pakiramdam yon. To hear God tell you, I have loved you. At ang Diyos yun ha, sa kabila ng lahat ng inyong mga pagkakamali, para sabihan kayo ni Lord na mahal kita. Ang sarap sa pakiramdam nun. Parang nabubura lahat ng mga pinagsisisihan mo sa buhay pag sinabihan ka ng ganon. Diba? I have loved you. Gaano ba katindi ang pagmamahal ni Lord? Sabi ni Lord kay Jeremiah, I have loved you with an everlasting love. Alam niyo po yung everlasting love? An everlasting love. Ay, hindi pala yun. Long and lasting love ba yun? Mali pala. An everlasting love. Therefore, I have drawn you with loving kindness. Alam niyo po ang kagandahan ng loving kindness, mga kapatid? Hindi lang to basta gusto kita. It involves commitment. It involves grace. It involves compassion. Lahat yon, pati faithfulness, pinagsasama-sama para mabuo yung ibig sabihin ng salitang loving kindness. Ito ay binibigay ng Panginoon. And it is His deliberate choice to love us this way. Kaya napakaganda po na bagay na nasabihan kayo ng Panginoon na mahal niya kayo. Tingnan niyo ang Deuteronomy ha.
Sabi po dito, because He loved your fathers. Dahil minahal niya yung inyong mga ninuno, anong nangyari? Sinamarize po niya yung kwento ng Exodus. Brought you from Egypt by His great power, driving out before you nations greater than you, bring you and give you their land for an inheritance. Binigay sa kanila tong lupain ng Israel. Ganon sila kamahal ni Lord. Anong tungkulin nila? Verse 39. Know therefore today and take it to your heart. Take it to your heart. Ano kung ibig sabihin ng take it to your heart? Pag sinabihan po kayong take it to your heart, anong ibig sabihin? Seryosohin mo to, tandaan mo to. Sa Tagalog po, isaksak mo to sa kukote mo. Wag na wag mo tong kakalimutan. Ano ho yung wag kakalimutan? Ano ho yung itatanim sa puso? That the Lord, He is God in heaven above and on the earth below. There is no other. Walang ibang Diyos. Si God lang. Sa palagay nyo, madali ito? Madali lang ho ba yung hinihingi ni Lord sa kanila? Sa kabila ng lahat ng mga bagay na ginawa, na pinagdaanan nila, ito lang ang hinihingi. Maging faithful kayo sa akin. I-honor nyo ako. Kilalanin nyo ako bilang nag-iisang Diyos ninyo. Kapalit nun, lahat ng matitiwasay na buhay, pangako sa kanila, lupain, blessing, mga tanim, lahat yun ibibigay sa kanila. Ang hinihingi lang ni Lord, ako lang ang Diyos nyo. Mahirap ba o madali? Madali. Madali lang. Pero hindi ho nila yan na perfect. Tingnan po ninyo ang nangyari. Sinabi ni Lord sa kanila, I have loved you. Ang tanong, how have you loved us? Nare-realize nyo po ba kung anong ibig sabihin itong nung line na yan? Hindi na nila alam kung ano ang ibig sabihin na mahal sila ng Panginoon. Paano mo kami minahal? Sige nga, para po yan yung asawa ninyo. Hindi ko alam kung nag-aaway kayo ngayon, pero kunyari lang. Sinabihan kayo ni Mister, Honey, I love you. Tapos tatanungin siya nung asawa niya, How have you loved me? Diba? Patunayan mo nga, paano mo nasabing mahal mo ko? Yun yung ibig sabihin nito. How have you loved us? Paano mo ako minahal? And God answered this way, I have loved Jacob, but I have hated Esau. I have loved Jacob, I have hated Esau. Ngayon, baka yung iba po sa inyo sabihin, ay grabe naman si God, may favoritism. Grabe naman niyang si God. Bakit niya nilove si Jacob? Tapos, hated Esau. Alam niyo, nung bata ako sa Sunday school, akala ko talaga masamang tao si Esau. Kasi sa drawing po sa Sunday school, marami siyang buhok, tapos nang papatay siya ng hayop, tapos si Jacob po mukhang mabait, ganyan. So akala ko, ang kontrabida sa kwento, si Esau. Alam niyo po bang hindi si Esau ang kontrabida? Ang kontrabida po sa kwento ay sino? Si Jacob. Dahil sino ang nandaya sa kapatid? Si Jacob. Sino ang nagnakaw ng birthright? Si Jacob. Di ba? Nung tumanda na lang ako, tsaka ako naintindihan. Ay, hindi pala si Esau yung kalaban. Si Jacob pala. Ngayon, ang sabi dito, I have loved Jacob, I have hated Esau. Anong ibig sabihin nito? Pwede ba yun? Namimili si Lord ng gugustuhin niya? Tingnan po ninyo, ito ay kino-contrast, pinag-iiba yung kanyang pagmamahal kay Jacob at Esau. Tatandaan niyo po, kung nababasa niyo ang scripture, makikita niyo doon, si Esau naging mayaman din naman. Naging magkaibigan sila ni Jacob nung namatay yung kanilang tatay. At nung nakita ni Jacob si Esau, mayaman na siya. At doon siya nanirahan sa Edom. San po ang Edom? Ngayon, it's modern day Jordan. That area, kapitbahay ng Israel. Doon nanirahan tong mga Edomites. Okay? Ngayon, ang sabi dito, hated Esau. Anong ibig sabihin yan? Tingnan nyo sa New Testament. Sabi ni Jesus, if anyone comes to me and does not hate his own father, mother, wife, children, brothers, sisters. Sa palagay po ninyo, anong sabi? Yes, even his own life, he cannot be my disciple. Sa palagay nyo, ang ibig sabihin nito, magalit na tayo sa magulang natin? Kasi po kung yun ang ibig sabihin nito, anong gagawin natin dun sa verses sa Bible na nagsasabing,
honor your parents in the Lord. Diba? Ano yun? Ibig sabihin, nagkokontrahan? Naiintindihan nyo? Ang ibig sabihin nitong hate na salitang ito, na katulad doon sa naunang verse, ang ibig sabihin po nito ay kung ikukumpara mo yung pagmamahal na sobra-sobra, parang lahat ng ibang pagmamahal mo looks like hate. Because you really, really, really love Him. Pakigising po yung katabi nyo, tulog na. Ayan. Baka di siya makaabot sa dulo. Okay, tingnan po ninyo ano nangyari. Genesis 25:23. The Lord said to her, si Rebecca po ito, ang nanay ni Jacob at saka ni Esau, 2 nations are in your womb, 2 people will be separated, 1 people shall be stronger than the other. Pinroklama na ng Panginoon. Si Jacob, iaangat. Si Esau, magiging mas maliit siya kaysa kay Jacob. The older shall serve the younger. That was even before they were born. God already made that specific choice. Because that's how God loves us. He decides, bago pa man natin gawin yung mga bagay na ginagawa natin, pinili na niya tayong mahalin. Paano ho tayo minamahal ni God? I don't know if you know the sonnet, How do I love thee? Let me count the ways. Hindi ko alam kung alam niyo yun. Pero iniisip ko, paano nga ba ako minahal ni God? Iniisip ko yung blessings of life and health. Kayo ba ay malusog ngayon? Kayo po ba ay buhay pa ngayon? Maraming tao sa mundong patay na. Buti kayo buhay pa. Di ba dapat nagte-thank you kayo kay Lord dahil doon? Provision. Minsan po tayo, ang provision sa atin, yung pangmayamang provision. Hindi nyo po naintindihan na kung nakakain kayo today, nag-provide si Lord. Tama? Hindi lang kasing sarap nung kinakain ng iba, pero dahil may pagkain kami sa hapag ngayon, thank you Lord. Naalala ko nung bata pa kami, nung Pasko, nagpagpapasko kami, ang bibili ng nanay ko, Noche Buena namin, Jollibee. Ay, mga friends natin sa Jollibee. Jollibee. Nung bata ako, reklamo ko kay Lord, ang lungkot ng Noche Buena namin, Jollibee. Pagtanda ko, naisip ko, buti nga kayo naka-Jollibee eh. Di ba? Dapat napapalitan natin yung perspective natin, blessing of protection. Alam niyo po kami ng asawa ko, lumipad kami ngayon galing Cebu. Pauwi po, sabi nung astronaut. Ang layo niya. Sabi nung piloto, traffic daw. Nakarinig na kayo noon, traffic? Nasa eroplano ka, wala namang ibang eroplano, pero traffic. So, iikot-ikot lang daw muna kami. Nakikita na namin yung airport, ganyan. Ikot-ikot muna kami. Tapos, biglang dumaan kami dun sa ulap na maraming yung parang may bagyo dun sa loob ng ulap. Tapos yung eroplano namin parang nag-earthquake eh. Gumaganyan-ganyan, no? Napakapit kami ng asawa ko sa kamay namin eh. Sabi namin, kung ito na ang uling araw. Hindi namin sinabi yun. May kaba kami, parang nagtinginan kami. Okay lang ba tayo? Ganyan. Pero paglabas namin dun sa clouds na yun, kalmado na ulit. Oh, Lord, thank you. Oo, ano yun? Air pocket. Yung pag gumaganon daw, air pocket. O yun, biruin mo na proteksyonan tayo, pamilya po. Hindi lahat ng tao may kasamang pamilya. Kaya kung kasama nyo pamilya nyo ngayon, pwede ba i-worship nyo si Lord? Na buo ang pamilya nyo ngayon? Ministry, relationship, success, material needs, lahat yan blessings. Pero meron din tayong spiritual blessings. Ano yan? Salvation, eternal hope, perpetual help. Yung may tutulong sa'yo kahit walang pumapansin sa'yo sa bahay nyo, pag tumawag ka kay Lord, pwede kanyang tulungan. Breakthroughs, discipleship, revival, forgiveness, pagmamahal ng Panginoon. Pag po ako tinatanong, pag kayo tinanong, ano ang blessing ni Lord sa'yo today? Pwede ba yung sagutin po ninyo, sabihin niyo sa inyong katabi, ano ang blessing sa'yo ni Lord today? Tapos sagutin po ninyo yung tanong. Hindi kayo parang, sumagot kayo. Ano ang mga blessing ang narinig ninyo? Protection, love, o ano pa? Alam niyo po ba that every gising is a blessing? Tama? Sinong gumising ngayong araw na ito? That is a blessing.
Buti nga may gising eh. Di ba? Yung iba wala nang gising. Di ba? So dapat nagpapasalamat tayo dyan kay Lord. Alam nyo ba, ito 9% ng total world population, 735 million people, ang gutom ngayon. Pag tinitignan ko po kayo ngayon, at nakikita ko rin kayo dyan, at kayo mga nasa taas, parang malayo sa gutom. Di ba? Parang busog na busog sa blessing. Ganun dapat. Ang buti ni Lord. Di ba? Nasusurvive po ninyo. Tingnan po ninyo si Frederick Lehman. Ito po si Frederick Lehman. Siya po ang sumulat ng kantang kinanta bago ko dumating dito sa harap ninyo. Okay? Siya po ay naghirap noong 1917. At napunta po siya sa isang packing factory. Nagpapak. Okay, nagpapak ng mga prutas. 30 tons of lemons and oranges a day ang kanya pong ikinakahon para lang ho siya ay kumita ng pera. Mahirap na mahirap ang buhay ni Frederick Lehman. But he was always in awe of God. At dahil in awe of God siya, he wrote that song, that hymn, The Love of God. Napakaganda. Narinig niyo po yung lyrics? Napakaganda pong expression ng pagmamahal, no? Pero itong pinakamaganda, itong lyrics na to. Ito pong lyrics na nakikita nyo ngayon sa inyong screen ay hindi sinulat ni Frederick Lehman. Ito po ay nakuha niya sa isang mental patient na nasa asylum. At bago ho mamatay yung mental patient na yon, isinulat nung pasyenteng yon ang lyrics na ito. Could we with ink the ocean fill, and were the skies of parchment made, were every stalk on earth a quilt, and every man a scribe by trade. Anong ibig sabihin yan? Kung ang dagat ay tinta, at ang langit ay papel, at ang bawat kahoy na makikita nyo dito sa mundo ay magiging panulat, at ang lahat ng tao ay susulat. Ano daw ang sabi? To write the love of God above would drain the ocean dry. Kung isusulat natin ang pagmamahal ng Panginoon gamit ang lahat ng tubig sa lahat ng karagatan, masisimot natin ang dagat. Bakit? Dahil ganon kalaki, ganon ka-magnificent, ganon ka-amazing ang love ni God. Nor could a scroll contain the whole. Kahit pa kasing lawak siya ng ulap, kasing lawak siya ng sky, hindi nun matatapatan kapag gusto nyong isulat, ano ba talaga ang love ni God? It will not be enough because God's love is amazing. Kaya po, do not judge God based on circumstances. Judge circumstances based on who God is. Naintindihan niyo po yung quotation na yan? Huwag ho ninyong huhusgahan si God dahil may problema kayo. Minsan tayo, sabi nung kanta, God is good all the time. Tapos ayaw mo mag-worship kasi feeling mo sa buhay mo, hindi naman good si God eh. Bad trip po. Ayoko nitong kantang to eh. Bakit? Porket hindi masayang buhay mo, hindi good si God? Eh sino ka ba? Di ba? Sino ka ba? Ano ba dapat na perspective doon? Hindi porket tayo'y dumadaan sa pagsubok, hindi na mabuti si Lord. Dahil minsan po, sa mga pinakamalaking pagsubok sa buhay, doon mas pinapatunayan, God is enough and He is more than enough for us. That is amazing. That is, kaya kailangan nyo wini-worship nyo ang Panginoon because of that, no? Tingnan po ninyo, may kwento kanina si Pastor Peter about the boll weevil. Ito ho yun, no? Surot, hindi man surot, insekto po yan. Okay? Sa Alabama po, kinakain niya yung mga bulak. So ngayon, naghirap po yung mga tao dun sa Alabama County kasi namamatay yung mga tinanim nilang mga bulak, cotton. Okay? Baka hindi nyo po alam kung saan gawa yung cotton. Galing po yun sa isang puno. Okay? Pero yung mga halaman nila, kinakain itong boll weevil. So naghihirap sila ngayon. Yung mga farmers nila, nagsisimula ng magsialisan. Nagmamigrate na kasi wala na tayong future dito sa lupain natin. Meron tayong insektong ganito, boll weevil. Ano pong naisip nila? Tinry ho nilang lagyan ng pesticide.
Ayaw mamatay. Alam niyo po, parang ito yung sa Pilipinas, yung ipis. Di ba yung mga ipis dito sa Pilipinas, pag pinalo mo ng tsinelas, buhay pa rin. Naglalakad pa rin. Bad trip, no? Parang, hindi ka ba mamamatay? Parang ganun eh, ayaw mamatay eh. Alam niyo po ginawa nila? Nagtanim sila ng ibang halaman. Sabi nila, try kaya nating magtanim ng peanut, mani. At yung tinanim nila yon, hindi kinakain ng boll weevil. So, tumutubo, lumalago. And they became a large importer of peanuts. Sa sobrang saya po nila, nagtayo sila ng monumento. Boll Weevil Monument, December 11, 1919. Itinayo nila ito at yung estatwang yan, nilagyan nila ng insekto dun sa taas. Para maalala nila, dahil dito sa insektong ito, natutunan nating mabuhay ng hindi sa bulak lang. Natutunan natin mag-produce ng ibang klasing mga halaman para tayo ay mabuhay. It was a reminder for them. Reminder to sa kanila na na-survive nila yung problema. Alam nyo tayo, hindi nyo kailangan gumawa ng estatwa. Para lang may maalala kayong mabuti. Kasi pag tumingin ho kayo sa krus ng Panginoon, alam na alam ninyo na sa krus na yan, naandyan ang inyong kaligtasan, naandyan ang inyong kaginhawaan, naandyan ang pagmamahal, naandyan ang grasya, naandyan ang pag-asa, naandyan ang pangako ng Panginoon. You don't need an insect or a statue of an insect to tell you that God is good. Dahil kung nauubusan na ho kayo ng dahilan to appreciate the goodness of God, isipin po niyo yung ginawa ni Jesus Christ sa krus. Paano siyang namatay para sa ating mga kasalanan? Wala nang mas hihigit pa doon. Kaya kung kayo, wala kayong jowa ngayon at talagang nagluluksa kayo, kailan ba ako magkakajowa? Kailan ba may magmamahal sa akin? Huwag ko kayong mag-alala. Grabe yung pagmamahal ni Kristo sa inyo. Grabe yung pagmamahal ni Lord sa inyo. Yun ang pagpapasalamat natin. That is the love of God. Why? God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ito pong maganda. Hindi ho hinantay ni Jesus Christ na magbago kayo ng buhay. Pero hindi rin ho sinabi na wag na kayong magbago. Di ba? Kasi kung hindi naman kayo nagbago, sayang naman yung pagkamatay ni Jesus sa krus. Pero anong ibig sabihin nito? Na hindi pa man din kayo nagbabago, pinili na kayong mahalin ni Lord. Hindi ba masarap yun? Hindi ba masarap yun? Kayo'y pinatawad, kayo'y nililinis, kayo'y binibigyan ng pagkakataon to be free from your sins, to be free from your struggles, to be free from the punishment of sin. That is love. Wag na wag ho ninyong idadoubt ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. So that's the first one, believe God loves you. The second one, you have to bring God your best. Kayo ba binibigay ninyo ang best ninyo kay God? Anong ibig sabihin nun? Kapag amen kayo, dapat, amen! Dapat gano'n. Di ba? Kung hindi yung parang, amen. Do you love God? Yes. Hindi, dapat. Mabuti ba si Lord? Amen! Ganyan dapat. Di ba? Pag mag-worship po, huwag kayong, awesome God. Amen. Bakit ganun? Pumikit ho kayo. Imagine niyo si God nasa harapan ninyo. Sa palagay ho ninyo, nag-glorify at na-honor nyo siya sa pag-worship nyong. Hindi, di ba? Kung pwede lang kumilos yung buo kong katawan at mag-worship mula ulo hanggang paa, Lord, mag-worship ako sa iyo. Dapat ganun. You bring God your best. Tingnan ninyong problema po nila. A son honors his father, a servant his master. Sabi ni Lord, if I am a father, where's my honor? Asan ang honor ko? Hindi po ito yung first honor, second honor, third honor. Hindi yan yon. Ang ibig sabihin nito, nasan yung respeto ko? Nasan yung dapat ibinibigay nyo sa akin bilang pagre-respeto ninyo? O priest who despise my name, sinisira ninyong pangalan ko. Ang sabi ng mga priest, how have we despised your name? Ito pong mga post-exilic priest na ito, marami silang compromises. Pag binasa niyo po ang Book of Nehemiah, for example, sa templo ng Panginoon, may nakatirang Ammonite. Ibig sabihin, hindi Israelite,
Pero pinatira nila sa loob ng templo. Si Tobia, nakatira sa loob ng templo ng Panginoon. Foreigner, hindi Israelita. Ganong klase po katigas ng ulo nito mga Israelitang ito. Ano pong sinabi dyan? Despised. Anong ibig sabihin ng despised? Mababa ang tingin mo sa pangalan ni Lord. Mababa ang iyong pagbibigay ng honor sa Kanya. Halos wala. Paano po tayo? Tayo ba, na-honor ba natin si God sa buhay natin? Pakiisip po maigi. Na-honor ko ba ang Panginoon sa buhay ko? Kapag ba pinanood ni Lord ang buhay ko sa isang widescreen, large screen TV at pinlay niya yung buhay ko, makikita ba niyang ino-honor ko siya? O makikita niyang nag-iisip lang ako tungkol sa sarili ko? Yun ang tanong mga kapatid. Ito ang mali sa kanila. Bakit? Ano pong ginagawa nila? You are presenting defiled food upon my altar. Tapos tatanungin nila, paano namin yung ginagawa? Hindi nila alam. Mga kapatid, hindi na nila naiintindihan kung anong mali sa tama. Hindi na nila alam. Ayun ang tanong, how have we defiled you? Anong ginagawa nilang mali? When you present the blind, when you present the lame and the sick, is it not evil? Nakikita nyo? Sabi dito, why not offer it to your governor? Would he be pleased with you? Nag-o-offer sila kay God. Di ba po, ang mga Israelita, merong standard sila. Mag-o-offering sila. Kailangan po nila ng animal sacrifice. Sa punto pong ito ng kanilang buhay, ganito sila mag-sacrifice. Sino bang pilay dyan? O sige, kunin mo na yung pilay. I-sacrifice mo na yan dun sa temple. Ganun. Para po yan kung may wallet kayo ngayon, di ba? Hindi naman tutungkol sa pera, pero papakita ko lang sa inyo. Kunyari, paghugot nyo ng pitaka ninyo, meron kayong plastic na malutong na 1K. 1,000. May ganito ba kayo? Nakahawak na kayo. Sige, bibigyan ko po kayo. Bibigyan ko po kayo sa heaven. Okay? Pero dahil wais ka, hahanapin mo yung pinakalukot-lukot, ito na lang ang ibibigay ko kay Lord. 50 pesos na lukot. Baka nga mali pa tong 50 pesos na ito eh. Ito na lang ang ibibigay ko. Anong ibig sabihin nun? Ayaw nating ibigay kay Lord yung best natin. Hindi lang sa pera yan mga kapatid. Sa oras din. Sabi ni Lord sa'yo, mag-serve ka. Lord, 1 hour lang ha. Sabi ni Lord, mag-worship ka. Ayoko sa 3 p.m. Lord. Overtime doon palagi. Kaya po wala ng 6 p.m. service. Kasi yung 3 p.m. service, inaabot ng 6 p.m. Hindi, joke lang po yun. Kaya sinasabi ni Lord sa'yo, mag-worship ka. Ginagawa mo sa bahay, nakakatamad mag-worship, manonood na lang ako sa cellphone. Tapos nagpe-play ka, CCF. Nilalike mo pa, niha-heart mo pa, heart. Nagjo-joke yung pastor, laugh. Nabore ka, nag-scroll ka ulit. Hindi mo natapos yung message. Kasi naghahanap ka ito, mga TikTok na pala yung pinapanood mo. Di ba? Hindi ka totoong nagwa-worship kay God. Ito pong pag-o-offer ng best natin sa Panginoon, yan po ay litmus test. Naalala niyo yung litmus test? Ito ay magpapatunay kung itong tubig na to ay acidic, mag-iiba ang kulay niyan. Sino mga nursing students, biology students, alam niyo yan, marunong kayo niyang mga litmus test, di ba? Ang litmus test ng worship natin sa Panginoon, ano ang willing kang ibigay sa Kanya? Are you willing to give your best for Him? Or ang gusto mo lang ibigay sa Kanya is yung mga tira-tira. Lord, wag mo naman akong paglingkurin sa iyo ng araw-araw. Isang araw lang, Lord. Sunday. Sabi siguro sa iyo ni Lord, sige, Sunday. I-worship mo lang ako Sunday. Lord, yung maikli lang. Siguro sa 12 na lang kasi gusto ko matulog ng mahaba ng Sabado ng gabi. Kasi gumimik ako ng Sabado ng gabi. Mahihirapan ako gumising, ganyan. So sa 12 na lang. Sa 12, pagdating mo ng 12 noon service, gutom na gutom ka. So ngayon, inip na inip ka. Ano ba yan? Kailangan ko na kumain, ganyan. Hindi mo na tinapos yung service. Bakit? Kasi hindi ka nakaprepare eh. Dapat kung mag-worship ka ng linggo, Sabado pa lang, nakaplano ng linggo mo. Actually, buong linggo, from Monday to Saturday, pinaplano mo na kung paano mo i-worship si Lord sa linggo. Because you want to give Him your best. Lord,
pag nag-praise and worship, gusto ko yung boses ko kahit wala akong microphone, maririnig ako ng worship leader. Di ba? Yung ganong klase. Yung mahihiya yung worship leader kasi yung worship ko, Lord, talagang para sa'yo. Ito, todo ko para sa'yo. Yun ang litmus test eh. What are you willing to give God? Tingnan po ninyo. Ang sinabi sa kanila, pag nag-offer kayo kay God, dapat without defect. Walang sakit, walang kahit anong mali. So that it may be accepted for Him to make atonement on His behalf. Tandaan po ninyo, itong mga bagay na itong ino-offer nila, kabayaran sa kasalanan. Isipin po ninyo, magbabayad ka ng kasalanan, tapos bibigay mo yung lumpo. Anong mensaheng pinaparating mo kay God pag ganun? Diba? Lord, patawarin mo ako sa kasalanan. O, eto na. Meron akong alagang tupang lumpo. Ayan. Parang ganun lang. Sa palagay mo, mapoforgive ka ni God? Hindi mo naiintindihan yung picture. Ang picture po ng animal sacrifices in the Old Testament is that kailangan ng pure, blameless, spotless lamb para magbayad ng kasalanan. Ito po ay symbolic ng magiging role ni Jesus Christ. Dahil si Jesus po ang magbabayad ng lahat ng ating mga kasalanan and that's what He did. Pero itong mga taong to, dahil gusto nilang magtipid, Lord, tipid-tipid lang tayo ha. Ito na lang, bulag to. Hindi to mabibenta sa palengke. I-offer mo yan kay God. Ganun ang ginagawa. Naiintindihan po ninyo? Kaya naku, maling-mali talaga sila dito. Tingnan nyo. It will not be accepted for you. Sabi sa Leviticus 22:20-22. Dapat kasi perfecto to be accepted. There shall be no defect on it. Yun ang kondisyon sa kanila. So bad trip na si God sa kanila, mga kapatid. Anong sabi? Oh, that there were one among you who would shut the gates that you might not uselessly kindle fire on my altar. Anong ibig sabihin po nito, mga kapatid? Isarado nyo na yung simbahan. Isarado nyo na yung templo. At wag na kayong magtangkang mag-sacrifice pa dahil hindi ako natutuwa sa inyo. Yun yung ibig sabihin nito. Nor will I accept hindi ko yan tatanggapin. Sabi ni Warren Wiersbe, better there were no religion at all than a religion that fails to give God the very best. If our concept of God is so low that we think He's pleased with cheap, half-hearted worship, then we don't know the God of the Bible. Because a God who encourages us to do less than our best is a God who is not worthy of worship. When God demands your best, it's because He is most excellent and He deserves it. Dinideserve ng Panginoon yung best natin. Kapag sinabihan kayo ng magulang nyo, mga anak, nandiyan ba kayo? Mga anak, taas ang kamay. Mga anak, ano yun ng magulang nyo? Yan, mga anak. Pag sinabihan kayo ng parents ninyo, anak, mag-aral ka ng mabuti. Hindi kayo pinag-aaral ng mabuti para hindi sila lugi dahil nagbabayad sila ng tuition. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Pag sinabing mag-aral kayo ng mabuti, mga anak, para sa inyo yun eh. Di ba? Yun yung, at ang gagawin mo yung best mo sa school, kasi yung magulang mo, ginagawa yung best nila. Alam nyo bang kung pwede lang wag na silang gumising para magtrabaho para sa tuition fee mo? Hindi na nila gagawin yan. Pero dahil nag-aaral ka pa, anak, sige, kahit nahihirapan yung nanay mo o tatay mo mag-commute, papasok ng opisina at pauwi, hindi pwedeng tumigil sa kayod. Hindi pa tapos ang anak ko. Ganong klase yun, yung mindset na yun. Di ba? And so, what do? You honor your parents. Paano i-honor yung parents natin? Mag-aaral tayo mabuti. Nanay, hindi ako nagbubulakbol. Hindi ako tambay ng bilyaran. Nanay, pinapasukan ko yung school. Hindi ako top 1, pero pumapasok ako. Kasi pinag-aaral mo ko eh. Ganun ang pag-honor sa magulang, di ba? Kung pwede ko lang i-try maging top 1, pero hanggang top 2 lang yung kinaya ko, okay lang. Na-honor mo yung parent mo kasi ang ginagawa nila, pinag-aaral ka nila at nasusuklian mo yun. Ganun din sa atin. Kung tayo ay ginawa ng mabuti ng Panginoon, it is just right that we give Him our best. Di ba po? Tingnan nyo, Malakay chapter 1 verse 13. Nakakapagod naman mag-worship. Naranasan nyo na ba yan? Pupunta kayo ng CCF. Kakapagod naman, init-init eh.
Lalo na sa panahon ngayon, madilim, parang uulan, pero ayaw bumagsak ng ulan. Naranasan nyo na yun? So, ang lagkit-lagkit na ng feeling natin. Ayaw, nagre-reklamo na sila. You bring what was taken by robbery, nagnakaw ka, yun ang binibigay mong offering. What is lame or sick? So you bring the offering, should I receive that from your hand? Sa palagay nyo natutuwa si Lord pag nag-o-offer tayo ng pipitsugin? Pag nag-o-offer tayo sa Kanya ng, oh Lord, ito yung extra kong time Makaya ko bigay sa'yo 5 minutes. Sa palagay nyo natutuwa si Lord sa atin? Hindi. Hindi. Ayan, tingnan nyo. Should I receive that from your hand? Sin blinds us, mga kapatid. So if you are doing sin in your life, lalo kayong magre-reklamo kay God. Lalong-lalo na, wala na kayong mararamdamang to worship Him. Bakit? Kasi may iba nang hinahanap yung puso natin. Gusto na ng puso natin kasalanan. Gusto na ng puso natin yung kamalian. Tingnan po ninyo, sinabi sa Hebrews chapter 10 verses 4 and 11, it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Hindi naman yun ang nagbubura ng kasalanan nila Every priest stands daily ministering and offering time after time the same sacrifices which can never take away sins. Bakit? Si Jesus lang ang pwede. He, having offered one sacrifice for sins for all time, sat down at the right hand of God. For by one offering, He has perfected for all time those who are sanctified. Jesus paid it all. And so He is worthy of all our praise. The main point of sacrifices is not what they cost us. Ano bang kinuha sa'yo para mag-sacrifice ka ng ganito? Hindi yun But whether they please God. Is it honoring to God? We need a God-centered view of our sacrifices. Naalala ko po itong kwentong to. Ang nanay ko po, tinuruan ako kami ng nanay ko na mag-tithe. So pag Pasko po, sa Pasko lang naman kami kumikita ng pera bilang mga bata Na, kayo ba nung bata kayo, nagbe-bless-bless kayo sa mga ninong, ninang, yung mga pilang mahahaba. Tapos papasalihin kayo ng nanay nyo sa contest pag Christmas party. Sumayaw ka dyan, sumayaw ka. Kasi pag sumayaw ka, merong prize na cash prize Ganon kami. Pero ang turo sa amin ni Mami, dapat kapag kayo ay nakakuha na ng mga, ano man tawag mo doon, aguinaldo, magta-tithe kayo, mag-o-offering kayo kay Lord. So talagang sanay kami bilang bata, nag-o-offer kami. Ganon. Ngayon, high school po ako, sabi po sa akin, ako ay magiging isa sa 10 outstanding students of Mandaluyong. At ang sabi po doon, pag nanalo ka nun, meron kang 10,000 cash prize. So sabi ko kay Lord, nung panahon na yun, wala pa pong CCF Center. Nasaan po tayo nun? Nasa CCF St. Francis. Sino pong mga taga CCF St. Francis dito? Taas po kamay. Naaalala nyo ba nung panahon na in-announce pa yung building project nitong church na to? So nung church na to, in-announce po yan at sabi, magko-commit po ng pwedeng ibigay na amount, kahit anong amount, just to raise funds for the building project. Sabi ko kay Lord, pag nanalo ako sa 10 outstanding students of Mandaluyong, alam ko, magkano yung price? 10,000 pesos. Hindi ko na kailangan sumali sa Wawawi o sa kung ano man. Makaka 10,000 pesos ako agad, di ba? Sabi ko kay Lord ganito, Lord, if I win, hindi ako Englishero nung bata ako. So sabihin ko lang ng tama. Sabi ko, Lord, pag nanalo ako doon, yung 10,000, yung kalahati nun, ibibigay ko sa building fund. Okay? Panalo nyo lang ako, Lord, bibigay ko yung kalahati sa building fund. Graduation ko, nanalo talaga ako. Tinawag ako sa stage, binigyan ako ng medal, binigay sa akin yung cash prize. Pagbaba ko ng stage, binuksan ko yung envelope. Hindi 10,000 ang laman. Ano po ang laman? 5,000. Pagkita ko po at pagbilang ko, 5,000. Lord, ano bang sinabi ko sa'yo? Sabi ko ba sa'yo, Lord, kalahati ng 10,000? O sinabi ko bang kalahati ng cash prize? Kasi kung kalahati ng cash prize, 2,500 lang yan. So, iniisip ko, nagdidebate ako, anong gagawin ko? Sabi ni Lord sa akin, anak, anong pumipigil sa'yo? Nagpe-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, kasi po, hindi ko naman in-expect. Hindi ko naman in-expect na hindi pala 10,000 yung price. Kalahati lang pala yung mapapalanunan ko. So anong pinangako mo sa akin? So sinabi ko kay Lord, sabi ko, Lord,
yung kalahati po ng 10,000 ibibigay ko sa inyo. Pero Lord, hindi ko alam na hindi 10,000 yung makukuha ko. Sabi niya, pero sinabi mo kalahati ng 10,000. Ano ang kalahati ng 10,000? 5,000, Lord. Pero pag 5,000, wala pong matitira. Ikaw ang bahala, sabi sa akin ni Lord. Ikaw ang bahala. Basta kung ibibigay mo yung pinangako mo sa akin, you honor me. Kung magtatabi ka, nasa sayo yan. But what do you want to do with it? Sabi ko kay Lord, Lord, I want to honor you. I want to give you everything. Pero Lord, mahirap lang kami. So, baka naman pwede naman. Baka naman, Lord. Baka pwedeng bumalik. Baka may balik, Lord. Ganyan. So, pumunta po ako linggo sa CCF St. Francis Square. Kumuha ako nung isa sa mga tight envelope natin. At inilagay ko yung buong premyo. Yung 5,000. 5,000 lang naman. Huwag niyo ako ikukumpara dun sa mayayamang nag-donate dito. 5,000 lang yung na-offer ko. Hinulog ko doon. Tapos sabi ko, Lord, para sa'yo to. Hindi ko po alam na after 10 years, pupunta ako dito sa building na ito. Hindi para mag-worship ng ganyan, kundi para magtrabaho sa simbahang ito. Ano sinasabi ni Lord sa akin? Araw-araw pag pumapasok ako sa opisina dito sa CCF, lagi ang pinapaalala sa akin ni Lord, naalala mo yung ayaw mong ibigay yung 5,000? Kasi gusto mo hati tayo. Ngayon, saan ka nagtatrabaho? Di ba? At has God been faithful to you? Of course, Lord, you have been so faithful to me. Anong ibig sabihin ko dito? Mga kapatid, wag ho niyong isipin na kapag kayo nagbigay kay Lord, baka hindi bumalik sa inyo. Dahil si Lord pag nag-bless, siksik, liglig, at umaapaw. Kaya wag na wag kayong matakot ibigay kay Lord ang best ninyo. Paano natin i-worship si God? The best offering to God is this. I urge you, brethren, by the mercies of God, present your bodies a living and holy sacrifice. Dahil kahit magbigay kayo ng 10,000 dyan, 5,000, 2,000, 200, o di kaya cheque nang ibigay nyo 100,000 o kung ano man yan. Pero kung ang katawan nyo ho, hindi banal, at hindi nyo ho ibinibigay ang inyong buhay sa Kanya, walang silbi yan. Ang hinihingi ni Lord sa atin that our bodies will be presented to Him a living and holy sacrifice acceptable to God. Because Christianity is not a religion. Christianity is a relationship with God. It is not a list of do's and don'ts. It is not rituals. It is about love. How much do you love God? Hindi mo matatapatan ng presyo yan. Lord, mahal na mahal kita, ibibigay ko yung buong buo ko. Nung bata kami, may kanta kami sa church, mahal na mahal kita, Panginoon. Kinakanta niyo ba yun sa church niyo dati? Anong sinabi doon? Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, forever. Ibig sabihin kung ngayon palang pagod ka na mag-worship kay God, huy, gumising ka. Habang buhay kang maglilingkod, magsasamba at magpupuri sa Panginoon. Ang ginagawa natin dito, practice pa lang. Kapag kayo napapagod kayo mag-worship kay God, nakakapagod naman, ang haba ng praise and worship, kanina pa nakataas yung kamay ko. Di ba? Huwag niyong isipin yun. Kasi sa langit ho, non-stop. Walang tulugan. Hindi ko alam kung nandun si Kuya Germs, pero walang tulugan. Doon, panghabang buhay kang magwo-worship kay God, kaya ngayon palang mag-practice ka na. I-practice mo na yung puso mo, kasi kung gusto mo makarating sa langit, ngayon palang i-worship mo si God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, because He deserves it. Ang huling punto natin ngayon, be consistent in your private, public, and family life. Sabi ni Pastor Peter, may 5 bersyon tayo ng ating mga sarili. Ang una po is what you think of yourself. Ang gwapo ko. Kaya pag nagpicture ka, confident ka, i-post mo yan sa Facebook bilang profile picture. Pero kapag walang nag-like, buburahin mo. Ibig sabihin, walang napugian sa'yo. Di ba? Ganun yun? What you think of yourself.
what others think of you. Pwedeng akala mo sa sarili mo, pogi ka, pero ang tingin sa'yo ng iba, mas pogi ka. What you want others to think of you. What your family thinks of you. Minsan po dito sa CCF, nakikita kayo ng mga tao. Oh, ang bait-bait talaga nito. Puntahan nyo sa bahay. Tanungin nyo yung mga magulang, yung mga kapatid, mabait ba to talaga? Yun, ito nagwa-worship na ito, na love si God, ganito ba to sa bahay? O sa bahay, nakatenga lang yan, nanonood ng Netflix. Tabi-tabi, hindi ko makita yung subtitle. Diba? Ano talaga tayo? Sino talaga tayo? At yung totoong tayo, ito, yung what God thinks of you. Sa 5 yan, anong pinakagusto ninyo? Number 5. Bakit? Kasi yung number 5, what God thinks of you. What does God think of us? He thinks we are worthy to be redeemed. He thinks we are worthy of His love. That's why Jesus Christ died on the cross for our sins. He redeemed us. So kahit yung ibang tao walang gusto sa'yo, walang may nagmamahal sa'yo, pag tumingala ka sa Panginoon, Lord, thank you you got me. Thank you Lord mahal mo ko. Buti na lang Lord, kasi wala akong ibang maaasahan buti na lang Lord, tapat ka, faithful ka, loving ka. That is the most important thing, what God thinks of you. Ngayon, that is a life of honor, a life of integration. Pag alam mo kung sino ka kay Lord, dapat nakikita sa buhay mo yan. Itong mga Israelita, hindi totoo sa kanila yan. Tingnan niyo, if you do not listen and if you do not take it to heart to give honor to my name, ayaw nilang i-worship si God ng totoo. Anong sinabi? I will send the curse upon you, I will curse your blessings. Biruin mo, blessing na, naging curse pa. Hindi lang sinusumpa ko kayo, pero ang ibig sabihin yan, kung ano man yung meron kayo na masaya kayo dahil meron kayo niyan, pati yan isusumpa ko. Bakit? Because you are not taking it to heart. Naalala niyo yung opening natin kaninang, you should take it to heart? Hindi nakatanim sa puso ninyo yan. Kaya dahil hindi nakatanim sa puso ninyo yan, sinusumpa ko kayo. My covenant with him, si Levi, ito ho yung ninuno ng lahat ng mga priests. I gave them to him as an object of reverence, so he revered me and stood in awe of my name. Ginalang ako ng ninuno ninyo. Pero ngayon, itong mga, ano bang tawag mo sa descendants? Ano bang Tagalog ng descendants? Lahi, yung lahi nila. Yung lahi ngayon ng mga Levites, okay? Nagkanda palya-palya na sila, nagkanda mali-mali na sila. Ano po ang rebuke sa kanila ni Lord? Tingnan po ninyo sabi dito, the lips of a priest should preserve knowledge, men should seek instruction from his mouth. He is the messenger of the Lord of hosts. Baka kayo nakikinig ngayon, sinasabi nyo, anong pakialam ko dyan? Di naman ako priest. Di ba? Sino dito pari? Wala nga pari dito. Kung may pari dito, naku, magsasaya tayo. Naku, Father, thank you naman, nabisita nyo kami sa CCF. Di ba? Pero, sino sa atin ang priest? Alam niyo bang lahat tayo ay priest? Anong sinabi ni Peter? You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Yan ang kwentong buhay nating lahat. Tinanggal tayo ng Panginoon sa kadiliman, dinala tayo sa liwanag. Therefore, we stand as priesthood, a royal priesthood, a holy nation. Tinubos tayo, inayos tayo ni Lord. Pero anong mali ng mga priest na ito sa Malakay? You have turned aside from the way. Nagbiglang liko kayo. Minsan tayo bilang mga Kristiyano, okay na tayo as Christian, nagsisimba pag linggo. Pero pag Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, gagawa ng kalokohan. Hindi pa pwede yan. Biglang liko yan. Turned aside from the way. You have caused many to stumble. Marami na kayong natitisod. May kilala kayong Kristiyanong maraming natitisod sa kanya? Kawawa, di ba? Pag natitisod ang ibang tao sa'yo, kasi sinasabi mo, I love you, Lord, I love you, Lord. Pero sa opisina, nako, epal talaga yung taong yan, ganyan. Wala hindi nagmamatch di ba? You cause others to stumble and you have corrupted the covenant of Levi. Sinira mo silang lahat. Anong dapat po nating gawin, mga kapatid? Ang dapat nating gawin,
we need to love. If we love God, sabi ni Jesus, so if you love me, you will keep my commandments. Susundin mo ang aking mga utos kung mahal mo ko talaga. Obedience is a measure of love for God. Sinabi ho dun sa kanta, Jesus paid it all to Him I owe. Sin has left a crimson stain, He washed it white as snow. Sige, so kung minahal ka ni Jesus at nilinis ka ni Jesus, nabubuhay ka ba reflecting the goodness of God? Nabubuhay ka ba reflecting what Jesus has done for you? Nabubuhay ka ba consistently, nakikita sa buhay mo, mahal mo ang Panginoon? Nirebuke ho sila. Sinabi ho, they no longer regard the offering or accept it with favor from your hand. Hindi na tinatanggap ni Lord. Bakit? Because the Lord has been a witness between you and the wife of your youth against whom you have dealt treacherously. Ito paulit-ulit nyo makikita. Wife of your youth, tapos dealt treacherously. Tingnan nyo, susunod na verse. Not one has done who was a remnant of the Spirit, and what did that one do while he was seeking a godly offspring? Take heed then to your spirit, let not one deal treacherously against the wife of your youth. Anong sinasabi nito? Bibigyan ko kayo ng context. Nung panahon na ito pong mga priests ng Israel are starting to divorce their wives in order to marry foreign women. At alam niyo po kung bakit mali yun sa standard nila? Dahil ang foreign women magdadala ng foreign gods. At kapag dinala nila yung idols doon sa kultura nila, sila mismo magwo-worship ng ibang Diyos-Diyosan. Yun yung kinakagalit ng Panginoon sa kanila eh. Di ba? Huwag niyo nang gawin yan. Kaya nga sinabi ni Lord, I hate divorce. Huwag niyong hinihiwalayan yung asawa niyo dahil lang may gusto kayong ibang kunin. At yung gusto niyo pang ibang kunin, mali pa. Di ba? And him who covers his garment is wrong, says the Lord of hosts. So take heed to your spirit that you do not deal treacherously. Ano ibig sabihin yan? Nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mag-aasawa. Napupuot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa. Kaya maging tapat kayo sa inyong mga asawa. Tingnan po ninyong iyong asawa ngayon. Tingnan niyo sila sa mata. Ayaw tumingin sa inyo. Pwede ba mag-asawa, magtinginan? Tanungin ang isa't isa, tapat ka ba sa akin? Yung iba hindi na nagtanungan. Alam na this. Hashtag alam na this. Ano pong gusto kong sabihin sa inyo? Malaking problema to sa Israel. Ang Hebrew word na bagad, dealing treacherously. It means breaking covenant relationships, forgetting your vows, doing something against what is right. Itong mga priest na ito, yaman din lamang na sila ay mga priest. Dapat sila ang nasunod kay Lord. Sila pa ang sumasaway sa utos ni Lord. Sila pa ang gumagawa ng mali. Yun ang problema sa kanila, kaya sila pinapagalitan ni Lord. Kayo po, sa atin po, ang buhay mag-asawa ba natin malinaw? Mabuti ba tayong mga asawa? Tingnan nga natin, Ephesians chapter 5. Wives, pwede ba yung wives? Pwedeng basahin nyo ng sabay-sabay? Ready, get set, go! Wives, be subject to your own husbands as to the Lord. Natutuwa ba kayo dyan, wives? Ano pong ibig sabihin ng be subject to your husband? Anong ibig sabihin nun? Napapasakop ka. Isinusuko mo yung iyong pagiging individual doon sa iyong asawang lalaki. Dahil siya na ang authority mo. Ang tanong, mga wives, madali bang mag-submit sa asawa? Siyempre, hindi. Siyempre, hindi. Si Eva nga, hindi nakapag-submit kay Adan. Kayo pa kaya? Pero tingnan ninyo, hindi kayo sa asawa nyo nagsasubmit. Nalilimutan natin tong kadugtong, as to the Lord. So minsan kahit yung asawa mo ayaw mong pagsubmitan kasi walang kwenta. Isipin mo na lang, Lord, para sa kanila yan. Ay, para sa kanila yan. Para sa iyo to, Lord. Kaya ako magsasubmit, para sa iyo to, Lord. Parang ganito yan, In the same way, you wives, be submissive to your own husbands. Kahit pikon ka na kay mister, ayaw magsimba.
Hinahatak mo na't lahat. Sinabi mo, lilinisin ko ang bahay basta magsimba ka lang sa linggo. Nilinis mo ang buong bahay, tapos pagdating ng linggo, may lakad siyang iba. Di ba? Nakakapikon. Pero tingnan ninyo, even if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives. Kung makita ng asawa ninyong matino kayo, kung makita ng asawa ninyong mabuti kayo, magbabago yan. Because they will be observing your chaste and respectful behavior. Wives, susi kayo. Kung sakali mang yung asawa nyo hindi pa believer, galingan pa ninyo ang pagmamahal. Galingan pa ninyo ang paggalang. Galingan pa ninyo ang respect. Galingan pa ninyo. Kasi baka mamaya, makita ng asawa ninyo. Ano kayang nagbago dito kay Mrs.? Sasama nga ako sa kanya sa simbahan. Baka sakaling magbago rin ako. Yan po ang promise ng salita ng Diyos. O hindi makakatakas sa mga husbands. Husbands, pakibasa po natin tong sabay-sabay verse 25. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself up for her. Ano daw po ang sasasalamin ng ating pagbibigay ng pagmamahal sa asawa? Yung paano tayo minahal ni Jesus Christ. Ganun dapat ang timbang. So pag tiningnan nyo rin yan sa 1 Peter, sabi dyan, live with your wives in an understanding way. Show her honor so that your prayers will not be hindered. Alam nyo ba kaming mag-asawa, meron kaming mga away the past couple of weeks. Tapos driving to our home, or hindi, may bibisitahin kami. Nag-usap kaming mag-asawa, sabi namin, ano nangyayari sa marriage natin? Tapos nag-open up kami sa isa't isa. Apparently, the Lord was talking to us in the same passage from 1 Peter 3. So I was telling my wife, sabi ko sa wife ko, ako na-rebuke ako sa quiet time ko kasi ang sabi dito, live with your wives in an understanding way. So may mga pagkakataon na hindi ko iniintindi kung saan ka nang gagaling, and I think I have to do right with that. Umiyak yung asawa ko. Sabi ko, ba't naman to umiyak? Sabi niya, kasi nandun din siya sa 1 Peter 3. At binabasa niya yung verses bago yan. Yung binasa natin kanina. Di ba? So, naisip naming dalawa, grabe si Lord, ang galing ni Lord. So talagang ino-honor ko ang asawa ko ngayon. Gusto ko lang i-honor ang asawa ko. Alam niyo kung bakit? Nasa eroplano kami, pagkatapos gumewang-gewang nung eroplano, yung tao dun sa tabi niya, nagpipicture sa bintana. Siguro gustong ibalita sa magulang, buhay pa ako. Ganyan. Sabi nung asawa ko, sige, pipicture ako. Pinicture niya, gamit niya yung cellphone nung katabi niya. Pagbigay niya, anong ginawa ng asawa ko? Shinera ng gospel. Yan. Pinag-pray. Grabe talagang sobrang kilig na kilig ako. Tapos biglang tumingin siya sa akin, sabi niya, may gospel track ka ba? Ibibigay ko sa kanya. Ako para akong yung supportive na nanay eh. Yung stage nanay o tatay, yung, dito, hinalungkat ko sa bag ko, wala akong gospel track. Buti na lang, sa chronicle nyo, may chronicle ba kayo dyan? Hindi na kayo kumukuha ng chronicle, kumuha kayo, nagagastos ang church natin para dyan. Kunin nyo yon, bakit? Kasi may gospel track sa tabi yun eh. Pwede nyo yun gupitin, bigay nyo sa kung sino mang hindi pa Kristiyano. So yun ang nakaipit sa quiet time notebook ko, binigay namin dun sa babaeng katabi niya. At nakapag-share siya ng gospel. Di ba? So praise God sa aking asawa. Praise God po. So anong paalala natin? Everyone who does evil is good in the sight of the Lord and He delights in them. Pero ang tanong nila, where is the God of justice? Hindi makatarungan tong nangyayari sa amin. Bakit hindi makatarungan? Kasi pasaway kayo. Ngayon, lahat tayo naging pasaway. Meron ho kaming ipapakitang buhay sa inyo ngayon, buhay na naging pasaway, pero ang bawat pasaway may pagkakataong magbagong buhay. Tingnan po natin at pakinggan natin ang kwento ni Shane Matanga. Tawagin natin dito si Shane at ibabahagi po niya sa inyo ang kanyang kwentong buhay na sana po pag narinig ninyo ang isipin ninyo, God is good. Babalik pa po ako, hindi pa po ako tapos. Pakinggan po natin ang kwento ni Shane. Good afternoon. My name is Shane and my parents separated when I was 13.
Since our grandparents had limited resources to support me and my siblings, we were raised in a poor household, lacking parental presence, love, and affection. I started drinking alcohol in high school and became a heavily drinker in my 20s. I had friends who influenced me to a lifestyle of nightlife and parties, which then exposed me to using party drugs, engaging in multiple hookups, and jumping from one relationship to another just to avoid the feeling of being alone. In 2016, I worked in the casino industry, where I was introduced to the lifestyle of the wealthy. I found their lifestyle and possessions fascinating, which influenced me to want a similar kind of life. In 2017, I became a mistress to one of our patrons who was 30 years older than me. It was in this moment that I experienced being free from any financial worries and burdens, as he generously lavished me with money and material possessions that extended even to my family. Our affair went on for a year to the point that he already planned to be with me and leave his wife. However, during this time, I entered into another relationship with a single man of my age. I maintained both relationships simultaneously without either of them being aware of my doings. Without feeling remorse or conscience, I was unaware that God was already on His way to rescue me from this slavery of sin. In January of 2019, my entire world shattered when I found out that I was pregnant. I felt overwhelmed and terrified of losing the life I built. The only solution I could see was to have an abortion to keep everything I have. But during the checkup prior to the abortion, my heart softened when I heard my baby's heartbeat. I realized that I am nurturing another life within me and I cannot choose to end it. I decided to confront the two men to tell them the truth. Despite knowing who the father of my baby was, I decided to end both of my relationship with them. At that time, I was willing to raise my child on my own. One day, my aunt called me and I opened up my troubles to her. She prayed for me and suggested I visit CCF. It took me some time to act on her advice, but eventually, I decided to give it a chance. After my first visit, I found myself attending every Sunday. In April of 2019, I completely dedicated my life to Jesus after hearing the story of the adulterous woman brought to Jesus in John chapter 8. I felt a deep sense of love, forgiveness, hope, and peace. Jesus washed away my shame and guilt, clothing me in righteousness, dignity, and value. Since then, I kept myself surrendered to Him by reading His Word and by being part of a community where I can journey with other fellow believers and be accountable. In 2020, I joined CCF Singles Ministry Big Fridays and was blessed to serve as a facilitator in 2021. This journey has continued until today, and I am now in my 4th year of serving God and His people at Big Fridays. In 2023, with the encouragement of my D group leader, God also prompted me to journey with women who are solo parents. I am now walking alongside 5 beautiful single mommies with full confidence and dependence to Jesus, knowing that in Him, our family is secured and complete, lacking in nothing. Today, the father of my child and I have agreed to co-parent my son to ensure his general well-being. But my utmost dependence is on God, who is always more than enough. I am Shane Matanga, once a lover of men and money, to finding the lover of my soul, my Lord and Savior Jesus Christ. To Him be all the glory. Praise God.
Praise God, Shane, sa iyong buhay at sa iyong faithfulness. Kasama po ni Shane ngayon ang kanyang discipler na si Cha. At si Cha po ay isa sa disciples ng aking misis. Ito po yung aking asawa na si Claire. At ito po ay nagpapakita sa inyo na kapag ho kayo ay parte ng isang small group, nasisiguro po yung inyong pag-grow spiritually. Natutulungan ho kayo kasi may mga taong nakatutok sa inyo para sabihin kung ano yung mali, kung ano yung tama, at nagagabayan kayo para kayo ay maglingkod pa sa Panginoon at mag-express ng pagmamahal nyo sa Kanya. Pwede ho ba nating ipagdasal si Shane? Taas ho natin ang ating kamay habang pinagdarasal siya. Panginoon, maraming salamat po sa buhay na pinagkatiwala mo kay Shane. Maraming salamat sa mga pagsubok. Maraming salamat, Lord, sa mga pagkakamaling pinahintulutan mo. Hindi man kami palaging nagpapasalamat sa mapapait na bahagi ng buhay namin. Sa buhay ni Shane, Lord, nakikita namin na may dahilan kung bakit pinagdaanan niya yung paghihirap na yon, yung mga choices na yon. At yun ay para mas makilala ang iyong kabutihan. We now pray for her, Lord God, that you will use her mightily, you will protect her life, you will protect her child, you will also empower her to serve you, Lord God, and to give her best for you. Lord, kayo ang magpo-provide sa kanya, kayo ang magbibigay ng pagmamahal sa kanya. Gamitin po ninyo si Cha, gamitin po ninyo si Claire, para matulungan po ang iba't iba pang mga babaeng katulad ni Shane, Lord God, na dumaan sa ganitong klaseng pagsubok at na mahanap kanila, O Diyos, na talagang kayo ang Diyos na nagbabago ng buhay at kayo ang Diyos na gumagamit sa mga taong basag dahil kayo ang mismong Diyos na umaayos ng aming mga buhay. We worship you, we thank you, and we lift up Shane to you, Lord God. Be glorified in her life. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat. God bless you. Mga kapatid, sa pagtatapos po natin, binibigyan tayo ni Lord ng choice. Sabi ho ni Lord, "See, I have set before you today life and prosperity, or death and adversity." Pagsubok o matiwasay na buhay, anong kailangan nating gawin? I command you today to love the Lord your God, to walk in His ways, to keep His commandments and His statutes and His judgments, that you may live and multiply. Huwag niyong iisipin na yung utos ng Diyos at yung requirement ng Diyos to worship Him with all our heart, mga kultura lang yon. Hindi. Kasi sabi ho dyan, choose life in order that you may live. Paano tayo mabubuhay? By loving the Lord your God, by obeying His voice. If you want to live a life of worship, you should be able to honor God. At mga kapatid, the best honor that you can give to God is to give your life to Him. Marahil po iniisip ninyo, ayoko ibigay yung buhay ko, hindi pa tumaayos. Baka yun nga po yung sinyalis na ibigay mo na yung buhay mo kay Lord. Kasi imbis na pilitin mong ayusin yung buhay mo, hayaan mong siyang mag-ayos. Kasi kayang pagandahin ni Lord ang takbo ng kwento ng buhay mo. Tayo po ay magdasal. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, lumalapit ho kami ngayon sa inyo. At kung meron man pong isa sa amin dito, Panginoon, ang kinakatok nyo ang puso at sinasabihan ninyong, "Anak, panahon na para isuko mo ang iyong buhay sa akin." Lord, will you speak to that person today? Will you speak so loudly to him or to her and tell him or her, Panginoon, mahal na mahal mo siya. Binigay mo ang pagmamahal mo sa kanya. At kailangan siyang mag-respond doon by giving his or her life to you. Kung ikaw yan, at kumakatok si Lord sa puso mo ngayong araw na ito, huwag mong palalampasin ang pagkakataong sumuko sa Kanya. You can say something like this: Lord, I surrender my life to you. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng pagkakamali ko, Panginoon. And I want to be covered by Jesus. Panginoon, bigay mo sa akin yung kapatawaran. Hinihingi ko ito sa iyo, Panginoon. Gusto kong magbago ang aking buhay. Kung yan ay dasal ng puso mo ngayon, pwede mo bang itaas ang iyong kamay? Huwag ka nang tumingin sa paligid mo. Itaas mo lang ang iyong kamay. Nakikita ko po yung mga kamay ninyo. Pati dyan sa taas, nakikita ko pong mga kamay na yan.
And God is telling you right now, if you surrender your life to Jesus, He is telling you right now, your sins have been paid for. You have been set free. And He loved you with an amazing kind of love. Maaari mo nang ibaba ang inyong kamay. At kung kayo ngayon ay willing mag-worship kay God with your best, to honor Him with all that you have, ini-invite ko po kayong tumayo ngayon at ibigay ang tunay na worship na dinideserve ng ating Panginoon. If His love is amazing, then you give Him your best, because God is worthy to be praised. Let's praise Him, church! Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truth. Ako po si Ian Perez mula sa Big Singles Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Paul De Vera upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw, Brother Paul. Maraming salamat sa message mo. Maraming salamat kay Lord sa message niya para sa ating lahat. Praise God. So para sa unang tanong, Paul, parte ng mensahe mo kanina is give God your best. Meaning, kailangan todo ka kay God. Ang tanong is this, pagdating sa worship, mahalaga ba ang mga specific na practice or gawa? Halimbawa, dapat bang gumamit ng specific na translation ng Bible, makinig ng specific genre ng worship songs, or etc.? Napakaganda niyan kasi kino-contextualize niya kung ano talaga yung worship eh. Ang hinihingi po sa atin mga kapatid, pag tiningnan ninyo ang kultura, iba't iba po ang demands niyan. Meron pong kulturang magsasabi sa inyo na ayoko ng drums. May kulturang magsasabi sa inyo na gusto ko sumasayaw ka pag nagwo-worship ka. May mga tao po na nagsasabing ang dapat na Bible na binabasa mo ay King James Version, NASB, or di kaya ESV. Ito po ang parang pinaka-umbrella niyan, mga kapatid. Ang worship po ay sinusukat hindi sa kung anong ginagawa natin at sa kung paano natin ginagawa yung ating worship. Ang worship po ay nanggagaling sa puso. At pag sa puso po ito nanggaling, mga kapatid, ang ibig sabihin nito, kahit ano pang ginagawa mo, if your heart is truly worshiping God, if your heart is truly desiring to honor Him, to glorify Him, whatever the form is, it actually allows you to express your worship, your adoration to Him. So, basta ho nasunod kayo sa sinasabi ng Biblia, at basta ho ang nag-glorify ay ang Panginoon, at hindi kahit anong bagay sa paligid ng worship mo. This is worship acceptable to God because God looks at the heart. Para naman sa pangalawang katanungan, paano ako patuloy manampalataya sa Diyos kung ayaw at pinipigilan ako ng pamilya ko? Paano ako mag-worship kung hindi ako sinusuportahan ng aking pamilya na mag-church or D-group? Pag ganyan ho, mga kapatid, ang sitwasyong hinaharap ninyo, kung kayo ay bata, no, at ang authority ninyo ay may mga magulang kayong ayaw yung inyong ginagawa, umpisahan po ninyo yung worship ninyo sa prayer. Iluhod niyo ho sila sa Panginoon. Kausapin niyo si Lord. Lord, touch their hearts. Lord, allow them to see kung bakit gusto kong wino-worship kita, gusto kong pumunta sa D-group, gusto kong gawin itong mga bagay na to. Lord, will you be the one to open their eyes? And then don't give them any reason at all to think that what you're doing at church is wasted. Na sayang lang to, walang silbi to. Minsan gusto natin nagsaserve tayo, pero sa bahay, hindi tayo nagsaserve. Hindi nararamdaman ng pamilya natin yung pagmamahal natin. So questionable sa kanila, bakit sa church all out ka? Bakit dito sa bahay hindi? We have to be a consistent man of God or a consistent woman of God. So pag yun ginawa ninyo at nagdasal kayo, for sure ito, sigurado ko to. Pag nakita nilang nag-iba ang iyong attitude at nakita nilang maganda ang epekto sa iyo ng iyong faith sa Panginoon, baka sila pang sumama sa iyo at mag-worship sa Panginoon, mag-D-group. Bakit? Kasi hinayaan mong mag-work si Lord sa sitwasyon. Hindi mo binraso. You let God do His thing and trust Him completely. Ganda, Paul, no? Pag all out ka kay God, hindi ka lang all out sa ministry. All out ka rin sa pamilya mo. Okay, para po sa ating huling katanungan, Brother Paul, anong encouragement mo sa taong nabuburnout na sa buhay? Paano natin mabibigay ang best natin sa Diyos tuwing sobrang busy at demanding na buhay? Example, mga bagong nanay, bagong graduate, or empleyadong puno ng trabaho. Ayan.
Naku, pag mabigat po ang mga pinapasan nyo sa buhay, sabi ho sa scripture, di ba, come to me, all you are weary and heavy laden, and I will give you rest. Nasa Panginoon ang kapahingahan. Ang ibig sabihin nun, hindi tatanggalin yung mga kailangan mong gawin. Pero habang ginagawa mo at habang ini-exert mo yung effort mo, binibigyan ka niya ng sapat na lakas, binibigyan ka niya ng sapat na talino, binibigyan ka niya ng kung anong kailangan mo para magawa itong mga bagay na ito. So you come to Him when you're weary and heavy laden at ibibigyan ka ng Panginoon ng kapahingahan. Ang assurance doon ay si Lord ang kakarga sa'yo. Lord, ang bigat nitong dala ko, hindi ko to kaya. Tulungan mo kong magbuhat nito. And pag sinabi mo yun kay Lord, hindi ka bibiguin ni Lord. Bakit? He is a God who hears the cries of His people. And when you seek for His help, He's going to give it. You just have to trust that He is able, that He is willing, and that He is good. He will do it because you cried out and depended on Him alone. Praise God for that, Brother Paul. Salamat sa pagsagot sa ating mga katanungan. Pero bago tayo magtapos, meron ba tayong mga bagong kaganapan sa singles ministry? Nako, meron po. Sa singles ministry po ng CCF, ang tawag namin ay Big Ministry or Be One with God. Meron ho kaming Big Fridays. Every Friday ho yan. At this Friday po, May 24, meron ho kaming guest speaker sa aming series na In Deep Waters. Makakasama po natin si Pastor Danny Orquico at ang kanyang asawang si Tita Don. Samahan po ninyo kami 7:30 p.m. sa MPH ng CCF Center at sama-sama ho tayong matuto sa salita ng Diyos from the Psalm of Lament, Psalm 77. Ayan guys, so kita-kits sa Friday. And that's it for CCF Sunday Pasra. God bless.